Kamusta mga kababayan, mga kapatid na OFW sa abroad, at mga kabataan na gising pa rin sa katotohanan kahit 3:00 na ng madaling araw. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-viral na labanan sa Malacanang press room. Auntie Claire, wasak. Si Attorney Claire Castro ba talaga nag-walk out o siya'y natalo sa sariling laro? At sino ang nanalo? Walang iba kundi ang fearless na si Katrina Domingo ng ABS-CBN. Today, we are not just reacting. We are dissecting, fact-checking, at critical na pag-aaral. Kasi sa mundo ng fake news at spin, ang katotohanan ang pinakamalakas na sandigan. Ready na ba kayo? Like and subscribe muna para hindi kayo maiwan sa laban. Una, let's go back to the context. November 2025, right after the palace announced na voluntary resignations out of delicadeza. Ang ilang cabinet officials kasama si former Executive Secretary Lucas Bersamin dahil sa flood control controversy at 8 billion pesos projects. Pero si Bersamin mismo, in public statements, tinanggihan yon. Hindi raw siya nag-resign voluntarily. May conflict ba? Oo. NRPCO Undersecretary Attorney Claire Castro, dating ABS-CBN pa nga siya sa DZMM. So alam niya ang journalism inside out. Pero ngayon, siya ang nagtatanggol sa palace narrative. Tapos dumating si Katrina Domingo, ABS-CBN Palace Beat Reporter. Young, sharp, at hindi natatakot magtanong ng paulit-ulit. Sabi ni Katrina, ano po ba talaga ang reason? Sino po ang nagpa-resign sa kanya? Sabi naman ni Claire, sinabi nga po natin, pabayaan na po natin, nagkausap na sila. Sabi naman ni Katrina, ma'am, sorry po, hindi namin pwedeng pabayaan kasi ang mga taxpayers na nagbabayad ng sweldo ng administration na ito humihingi ng katotohanan. Boom! Ha? Mic drop moment. Dito nag-init si Claire. Ha? Si Claire paulit-ulit na umiiwas. Hindi ko masasabi. Let us leave it at that. Parang defense attorney na natalo sa cross-examination. Imaginein mo ha, mga kapatid, kung sa korte yan, si Claire ang witness na paulit-ulit. I don't recall, pero may contradictions. Si Katrina yung prosecutor na hindi binitawan ang tanong hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Sa Tagalog, hindi porket abogado ka, immune ka sa katotohanan. Ngayon, let's be fair pero critical. Si Attorney Claire Castro, respected lawyer, articulate at may experience sa media. Pero sa briefings na ito, bakit parang nag-backfire sa kanya? Una, credibility issue. Dating media siya, pero ngayon parang master ng non-answers. Sa isang demokratikong bansa, ang gobyerno dapat transparent. Hindi pabayaan na lang natin. Ano yun? Hush-hush club? Pangalawa, minsan parang condescending. Pero si Katrina, calm pero firm. Hindi siya sumigaw pero ang impact mas malakas. Anong resulta? Online. Anti-Claire, wasak. Memes everywhere. Hindi dahil sa personal attack, kundi dahil sa failure to address legitimate questions. Fact check muna tayo. Bersamin denied voluntary resignation. Direktang contradiction sa palace line. Bakit hindi inaddress? Sa halip na i-clarify, evasion. Sa politics, kapag evasion, red flag yan. Mga kaibigan, si Katrina Domingo, saludo ako sa iyo. Fearless, prepared, at grounded sa public interest. Hindi siya basta reporter, siya'y tagapagtanong para sa bayan. The taxpayers are asking for the truth. English pa para global. Kasi kahit OFWs sa abroad,
tayo ang nagbabayad ng taxes na yan. Kasi bakit engaging, mga kaibigan? Kasi she represents what journalism should be. Hindi lapdog, hindi manunulsol, kundi watchdog. Sa panahon ng maraming media pressured, si Katrina shows na possible pa rin ang matapang na tanong ng walang personalan. Kung si Claire ang ante, si Katrina ang ate cat na hindi pinapalagpas ang kasinungalingan, youth, take note, yan ang power ng persistence at facts. So ano ang saysay nito sa atin? Sa mga kabataan, dito natin nakikita na importante ang critical thinking. Huwag basta maniwala sa official statements, magtanong, mag-verify. Sa mga OFWs, kayo ang backbone ng ekonomiya. Pinasen nyo ang remittances, pero kayo rin ang may karapatan na malaman kung saan napupunta ang taxes. Kapag may ganitong evasion sa Malacanang, it affects trust in government. Sa history ng Philippine journalism, moments like this, think PCIJ exposés, ABS-CBN, fights, ang nagdadala ng change. Kaya suporta sa independent media, mga kababayan. So, membership plug muna tayo. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Hit that join button. May exclusive contents, early access, at community discussions para sa totoong usapan. So, mga kaibigan, sino po ba talaga ang wasak? Hindi si Attorney Claire Castro lang, kundi ang sistema na ayaw maging transparent. Ang buong sistema, systemic po. Pero with journalists like Katrina Domingo, si Ate Kat, may pag-asa pa. Mga kaibigan, comment down below. Ano sa tingin ninyo? Tama ba si Katrina Domingo? Share this video sa mga kaibigan ninyo, sa mga group chats. Subscribe, bell on. Next vid natin, deeper dive sa flood control funds. Stay woke, stay informed, laban lang, mabuhay ang Pilipinas.